Magandang araw, Kwentong Baryo, at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong channel. Gusto ko lamang pong ilahad ang sarili kong karanasan at tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Aldo. May kasabihan ng matatanda noon, kabaryo, sa mga liblib na baryo na ang patuloy na umiiral hanggang sa kasalukuyang panahon na kapag dumapo tayo sa isang baryo, matuto tayong rumispeto at igalang ang mga naninirahan roon. Taong 1987, Tigbawan, Leyte. Noong mga panahong ito, kasalukuyan akong nasa poder ng aking tiyuhin sa kadahilan ng meron akong nakalitan sa aming lugar ukol sa isang bagay na walang kabuluhan. Pero lilinawin ko lang po sa inyo na hindi ako kriminal o takas na pusakal. Nagugat ang kinasangkutan kong gulo sa pagtatanggol sa isang tao na hindi ko naman kaano-ano. Tagasindangan po talaga ako at dayo lang ako rito sa lugar ng Tio Miguel. Kung kaya naman palagi akong pinapayuhan ng tiyo ko na umiwas sa kahit ano pa mang kaguluhan sa kanilang lugar. Dahil sa baryo daw nila, marami ang haragan at maton ang nagkakalat ng kaguluhan. Dagdag pa nito na sa akin na ang baryong kinalalagyan ko ngayon marami ding naglipa ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon pa sa Tio Miguel na dito sa kanilang baryo, kung sino ang matatapang, iyon ang mga hindi na tumatanda. Ito ang tandaan mo, Aldo. Naririto ka sa aking poder dahil hinabilin ka ng kapatid ko. Hanggat hindi pa umuhupa ang kinasangkutan mong gulo sa inyong lugar. Kaya iwasan mo rito sa aming baryo ang masangkot sa kahit ano pa mang kaguluhan. Sana'y maging malinaw sa iyo ang paalala kong iyan para na rin sa iyong kapakanan. Magkakasunod na paalala ni Tio Miguel. Sa pagdaan pa ng mga araw, nagpatuloy lang ako sa buhay at aminado ako sa aking sarili na kahit papaano ay naaalala ko ang mga magulang ko. Palagi ko ring iniisip ang mga ito na sana'y hindi sila mapag-initan ng mga taong nakaaway ko sa lugar namin. Sa isip-isip ko naman kung sinong hindi ko sana tinulungan ang matandang binugbog ng mga tambay sa aming baryo marahil wala ako ngayon sa sitwasyon kong ito. Di sana'y hindi ako nagtatago ngayon sa poder ng tiyuhin ko at malaya sana akong nakakatulong sa aking mga magulang. Pero dahil sa nangyari na ang mga bagay na hindi dapat mangyari, kung kaya naman, wala na akong pagpipilian kung hindi paupain ang galit ng mga taong iyon sa akin. Sa isang banda, naiisip ko rin ang matandang tinulungan ko matapos bugbugin ng mga taong iyon. Ayon kasi sa aking mga magulang na ang matandang tinulungan ko ay kuno-kunong aswang sa aming baryo. Iyon rin ang naging dahilan ng magkapatid na Bembol at JR ng tambangan nila ang matanda kasabayang walang habas na panununtok ng mga ito. Base kasi sa aking mga narinig noon, bago maganap ang pangbubugbog, nagkaroon muna ng pagtatalo ang mga ito. Sa pilitan kasing pinalayas ng magkakapatid na iyon, ang pamilya ng matandang noong may kumalat na balita na aswang ang mga ito. Subalit ayon sa aking ama, na wala naman daw nakapagpatunay na aswang nga ang pamilya ng matandang tinulungan ko. Dagdag pa nito na marahil umira lang sa akin ang pagiging maawain at matulungin ng mga oras na iyon. Kung kaya naman napatulan ko ang magkapatid na Bembol at JR, kaya pinagsasapak ko ang mga ito na halos mabasag ang mga pagmumuka. Ganoon na lang din ang galit ng angkan nito sa akin dahil sa ginawa kong pagtulong sa matandang iyon. Kaya naman para makaiwas ako sa pagbabanta ng mga ito,
Dito nga ako napunta sa poder ng Tio Miguel. Gayunpaman, kahit na pinagbawalan ako ng tiyo kong makihalubilo sa mga taga-baryo, hindi ko pa rin may aalis sa aking sarili ang gumala sa kanilang lugar kahit papaano. Aldo, bukas samahan mo akong magsaka sa parang para naman kahit papaano hindi ka mainip rito sa bahay. Alok na paalala ni Tio Miguel. Oo tiyo, para naman kahit papaano makasilay man lang ako ng magandang tanawin. Puro manok at kambing na nga lang kasi ang nakikita ko dito sa bakuran ninyo. Sambit ko dito. Sus Mariosep, Aldo, ano bang gusto mong makita rito? Aswang? Alam mo namang abala ang mga tao rito sa paghahanap buhay. Sa katunayan nga, nagkakaharap-harap lang ang mga kalalakihan rito kapag tapos na sila sa gawaing bukid. Siyempre, konting kwentuhan, inuman at kung ano-ano pang pwedeng pag-usapan. Pero kapag may kasiyahan dito sa amin, asahan mo bumabaha ng alak at pulutan. Pagkatapos ng kasiyahan, balik ulit sa realidad ng buhay magsasaka. Magkakasunod na paglalahad ni Tio Miguel. Mariin panggit nito sa akin na ganoon na lang daw kasimple ang kanilang buhay sa maghapon sa tuwing may nagaganap na okasyon. Sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, sinabi pa sa akin ng Tio Miguel na may isang pamilya sa kanilang lugar ang iniiwasan ng mga tao. Siya nga pala, Aldo, iwasan mong maglakad rito sa baryo namin sa tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan. Kung hindi mo kasi naitatanong, may isang pamilya dito na iniiwasan ng mga tao na kuno-kunong aswang. Kaya mas maigi nang umiwas ka kaysa malagay sa peligro ang buhay mo. Magkakasunod ng paliwanag ng Tio Miguel ko. Dahil sa mga sinabi nito, mahinahon naman akong tumango tanda ng aking pagsang-ayon. Hindi ko man kilala ang mga taong tinutukoy nito. Subalit naniniwala naman ako sa mga aswang. Sa pagbanggit nito ng aswang, bigla ko tuloy na alala ang matandang tinulungan ko sa aming baryo sa Sindangan na pinaghihinalaan ring aswang. Kung kaya naman ang sumagi sa isipan ko ang matandang iyon, hindi ko tuloy naiwasan ng mapabuntong hininga sa aking sarili. Kumusta na kaya si Manong Fidel? Sana naman nasa mabuting kalagayan ito kasama ang kanyang pamilya. Bulong ko sa aking sarili. Gayunpaman wala naman akong pinagsisihan sa kabila ng pagtulong ko kay Manong Fidel at kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon ngayon. Dahil alam ko sa aking sarili na ginawa ko lang kung ano ang inaakala kong tama at makatao. Sa isip-isip ko nga kahit sino naman siguro ang makakita ng ganoong senaryo na may binubugbog na matanda, sigurado tutulong at tutulong ang isang taong gaya ko sa ganoong sitwasyon. Isang hapon, habang naglalakad ako palabas ng baryo dahil nautusan ako ng Tio Miguel na kunin ng mga gulay na bagong ani sa kanyang kapatid. Nang may madaanan akong mga kalalakihan na pinagkakatuwaan ng isang matandang lalaki na may kasamang bata. Sa tingin ko apo iyon ng matanda. Dahil sa aking nasilayan, muli na namang nanumbalik sa aking alaala ang pangyayari noong tinulungan ko si Manong Fidel. Kung kaya namang walang kaabog-abog akong lumapit sa mga ito para tulungan ang mga iyon. Maya-maya pa, nang tuluyan na akong makalapit sa mga ito, bigla namang napahinto ang 4 na kalalakihan habang nakatingin sa akin ng masama. Lalong-lalo na nang bigla akong magwika sa mga katagang gumulat sa mga ito.
Huwag naman ganyan mga kaibigan. Hirap na nga maglakad ang matanda. Nakuha niyo pang itulak. Hindi naman lalaban sa inyo yung tao. Ang tanda na ni Manong, pinagkakatuwaan niyo pa. Lumalabas tuloy niya na wala kayong mga modong kabataan dahil wala kayong karespe-respeto sa isang matanda. Magkakasunod kong paliwanag habang inaalalayan kong tumayo ang matanda sa lupang iyon. Hoy, ikaw. Ikaw nga. Lintik ka. Kabago-bago mo rito sa amin, nagpapasiklab ka na. Sisinuin mo ang mga kaharap mo. Baka hindi mo kami kilala. Magkasunod na paliwanag at banta ng isang lalaki. Kilala ko kayo. Kayo yung sinasabi ni Tio Miguel sa akin na mga basagulero at sakit ng ulo ng iyong Kapitan del Barrio. Mariin kong tugon. Anak ng 7 demonyo. Hindi kaya kilala ng dayong ito, Raul? Hindi ba 3 na pinatay ng tatay mo? Baka gusto niya itong maging pang-4. Sulsul pang wika ng kasama ni Raul. Maya-maya pa, bigla namang nagsalita ang matandang tinulungan ko habang nagsasabi ng mga katagang gumulat sa mga ito. Sabay wika ng, Raul, iho. Ang katapangan, inilalagay iyan sa lugar at hindi pinang-aaraw-araw. Huwag ninyong iniistima ang kakayahan ng isang tao, lalo na't hindi nyo ito lubusang kilala. Mariing paliwanag ng matandang iyon. Matapos makapagsalita ng matandang iyon, bigla naman akong dinuro-duro ni Raul sa pagmumuka. Kasabay ang pagbabanta nito sa akin na pagbabayaran ko raw ang aking pagiging pakialamero at mapangahas. Dahil sa pangyayaring iyon, bahagyang naantala ang pagpunta ko sa kapatid ni Tio Miguel. Mas inuna ko pa kasing ihatid sa kanilang pamamahay ang maglolong na daanan kong pinagkatuwaan ng pangkat ni Raul. Nang makarating ako sa pamamahay ng matandang iyon, bumungad naman sa akin ng isang lalaki na sa pakiwari ko ay anak ng matanda. Habang derechahan itong nagtatanong kung anong mga nangyari at bakit puro putik ang damit ng matanda. Itay Jess, ano pong nangyari sa inyo at bakit puro galas ang braso at tuhod ninyo? At saka, sino itong kasama ninyo? Derechahan tanong ng lalaking iyon. Nadapa lang ako kanina habang naglalakad kami ng anak mo pauwi, Luis. At siya nga pala si Aldo, ang tumulong sa amin ng anak mo. Sa katunayan, anak, taga rito din siya sa baryo. Doon nga lang sa kabilang purok. Magkasunod na paliwanag ni Mang Jess. Ganun ba, pre? Sige, salamat sa tulong mo sa aming ama at sa anak ko. Ang totoo niyan, iniiwasan at kinukutya talaga ang pamilya namin dito sa baryo. Hindi ko alam kung bakit. Pero ganoon ang tingin ng mga tao sa amin. Taga-kapis talaga kami at napadpad lang kami dito sa lugar na ito. Magkasunod na paliwanag ni Luis. Ganun ba? Ako naman ay dahil lang sa lugar na ito. Sa katunayan may kinasangkutan akong kaguluhan sa sindangan. May tinulungan kasi akong matanda roon na kuno-kunong aswang. Tugon kong paliwanag. Pero base sa nakikita kong kislap ng mga mata ni Luis, alam ko sa aking sarili na hindi iyon naniniwala na nadapa ang kanyang ama. Kung kaya naman ang magkalinlan kami nito, bahagya na akong nagpaalam. Sa kadahilan ng dadaanan ko pa ang mga gulay sa isa kong tiyuhin. Habang binabagtas ko ang daan, napansin kong malapit na ang dumilim. Kung kaya naman, pinaspasan ko pa ang aking paglalakad para maabutan ko ang Tio Erning. Sa pagdating ko sa pamamahay nito, nakita kong nakapamewang ito
na tila ba kanina pa inaasahan ang pagdating ko. Makalipas pa ang ilang minuto, kaagad naman akong humingi ng pasensya rito. Dahil masyado nang atrasado ang dating ko at medyo nangungulubot ng mga ibang gulay. Pasensya na po, Tio Erning. Masyadong naantala ang pagdating ko. Gawa po kasi ng may tinulungan akong maglolo na pinagkakatuwa ng mga tambay. Mariin kong paliwanag dito. Ganun ba, Aldo? Kanina pa kasi kita inaantay. Akala ko kung napano ka na. O siya, ito ang mga bayong may mga prutas na rin yan at umuwi ka na. Mag-iingat ka sa daan. May inahon na paalala ni Tio Erning. Habang pabalik ako sa bahay ng Tio Miguel, ni sa hinagap, hindi ko akalain na aabangan pala ako ng grupo ni Raul. Maya-maya pa, pagdating ko sa isang daan, nakakaunti lang ang mga kubo. Walang kaabog-abog na sumulpot ang pangkat ng mga nakasagutan ko habang nagsasabi ng, "Ano na, binata? Kanina masyado kang mapapil at pinapakailaman mo ang mga bagay na wala namang kinalaman sa buhay mo." Bati ni Raul habang may hawak na kalibre ng baril. Dahil nasa alanganin akong lugar, batid ko sa aking sarili na dehado ko sa magiging labanan. Lalo pa nga at may dalang armas ang mga ito. Kung kaya hinintay ko na lang kung ano ang gagawin ng mga iyon sa akin. Halos lahat ng klaseng mura ay sinabi ni Raul sa akin habang dinuduro-duro ako nito. Tila ba normal na lang din para rito ang kanyang ginagawang pang-aapi na labis namang nagbibigay kasiyahan sa kanyang mga kasama. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman akong hinampas ng baril ni Raul. Dahilan para pumutok ang ulo ko at manlabo ang aking paningin habang paunti-unti akong sumusubasob sa lupa. Sa marahang pagpikit ng mga mata ko, naramdaman ko ang isa pang pagsipa nito sa akin. Kaya naman hindi ko alam ang mga sumunod na pangyayari. Natagpuan ko na lang ang aking sarili sa bahay ng Tio Miguel. Ayon rito, may napadaan daw na taga sa amin sa lugar kung saan ako nawalan ng malay. Habang may dugong umaagos sa ulo ko, dala marahil ng malakas na palo ng baril ni Raul. "Aldo, ano bang nangyari sa'yo at nadaanan ka daw ni Manong Elias na duguan dun sa masukal na daan? Sabihin mo nga sa akin, may nakasagutan ka ba? Kung kaya atrasado ang pagbabalik mo dito sa atin." Magkakasunod na tanong ni Tio Miguel. Nang sabihin ko rito kung sino ang may gawa ng sinapit ko, bigla namang napakamot sa ulo ang tiyuhin ko na para bang takot na takot ito sa angkan ni Raul. Dagdag pa nito sa akin na sa dinami-rami raw ng makakaengkwentro ko sa daan. Bakit iyon pang angkan ng mga mamamatay tao? Pinatotohanan rin ito sa akin na 3 na ang pinatay ng ama ni Raul at masahol pa raw ito sa mga aswang. Dahil nagpapaputok daw ito ng baril sa harapan ng pamamahay ng taong nakaalitan nila. Hindi naglaon. Tapatan ko namang sinabi rito kung sa papaanong paraan nagugat ang galit ni Raul sa akin. Kung kaya naman biglang napailing si Tio Miguel nang marinig ang pangalan ni Mang Jess at ang pamilya nito. Sinasabi ko na nga ba umiiral na naman ang pagiging matulungin mo para sa mga matatanda. Ganyan din ang lolo mo sa tuhod noong nabubuhay pa. Itinaya ang sarili niyang buhay para sa ibang tao. Kaya hindi kita masisisi kung bakit ganyan ka ngayon. Pero sa pagkakataon na ito, Aldo, halang ang kaluluwa ng mga taong nakabangga mo at sigurado akong
hindi ka nila tatantanan. Hanggat hindi ka nila nakikitang pinaglalamayan. Ang nangyari sa'yo ngayon ay bahagi lang ng kanilang babala na sila ang siga sa baryong ito. Magkakasunod na paliwanag ni Tio Miguel. Hindi naglaon, nakarating kay Mang Jess at Luis ang sinapit ko sa pangkat ni Raul. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa bakuran ni Tio Miguel, maaga naman itong nagpunta sa parang upang tingnan ang mga itinanim kong gulay at punong kahoy. Makalipas lang ang ilang minuto, bigla namang sumulpot si Mang Jess at ang dalawa nitong anak habang nagwiwika ng, "Magandang umaga sa iyo, Aldo. Maaari bang pumasok sa bakuran niyo? Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa iyo, iho, at labis akong nalulungkot sa nangyari. Nang dahil sa kagustuhan mong makatulong sa amin ng apo ko, hindi ko inaasahan na malalagay sa peligro ang buhay mo. Ipinagtapat ko na rin sa dalawang anak ko ang nangyari noong nakaraang gabi. Gusto sana nilang gumanti sa angka ni Raul, ngunit pinipigilan ko ang mga ito. Hindi dahil sa natatakot ako sa kanila, kung hindi ayaw ko na sana ng kaguluhan. Dahil ang gusto ko ay payapang buhay. Pero dahil sa ginawa nila sa'yo, kailangan ko na yatang bumalik sa dati kong buhay." Magkakasunod na paliwanag ni Mang Jess. "Hayaan nyo na ang mga bagay na yon, Mang Jess. Makakahanap rin ng katapat ang mayayabang na iyon. Ang importante, buhay po tayo ngayon." Mariin kong tugon at paliwanag. "Aldo, iho, ang maliit na baga kapag hinayaan nating mahipan ng malakas na hangin, asahan mo na lilikha ito ng nakamamatay na apoy. Kaya ngayon pa lang, kailangan na itong patayin upang hindi na makapaminsala pa ng iba." Dagdag pang sambit ni Mang Jess. Matapos kong marinig ang sinabi nito, bigla naman akong tinapik sa balikat ni Luis habang nagpapasalamat sa pagtulong ko sa kanilang mag-ama. Dagdag pa nito na noong gabing magpunta ako sa kanila, batid niya na sa kanyang sarili na pinangtatakpan lang ng kanyang ama, sina Raul at ang mga kaibigan nito. Aminado rin nito sa kanyang sarili na noong gabing umalis ako sa kanilang pamamahay, gusto kong ihatid nito. Kaya lang, pinigilan daw siya ng kanyang ama dahil umiiwas nga daw ito sa kaguluhan. Tapatang ding sinabi nito sa akin na hindi sila mga ordinaryong tao at totoo rin ang haka-haka ng mga tao tungkol sa kanila na may dugo sila ng aswang. Sabi pa nito na kahit gano'n ang estado ng kanilang pamumuhay, wala naman daw silang nabiktima sa baryo. Sa katunayan, iniiwasan na rin nila ang kumain ng karne ng tao. Ayon na rin sa utos ni Mang Jess. Simula daw kasi nang magkaapo ang kanyang ama, umiwas na ito sa lahat ng pwedeng kamulatan ng kanyang anak. Gaya ng mga patayan, pagkain sa karne ng tao, at kung ano-ano pang immoral na ginagawa ng mga aswang. Tama ang narinig mo, Aldo. Gayon din ang sinasabi ng mga tao na aswang ang pamilya namin, kaya nila kami iniiwasan. Gayon pa man, hindi namin ipinapakita sa mga taga-ring pagiging aswang namin dahil kami ang klase ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa na hindi nang-aabuso ng mga inosenteng tao. Pero sa sigalot na kinasasangkutan mo ngayon dahil sa pagtulong mo sa aking ama, hayaan mong kami ang tumulong sa iyo. At bilang pagtanaw ng utang na loob, gagawin namin ang dapat gawin. Magkaasunod na paliwanag ni Luis. Nang marinig ko ang saloobin ng mga ito, aminado ako sa aking sarili na tila umurong ang dila ko. Na ang matandang tinulungan ko pala isang mabalasik na aswang
sa kapis na pinipilit magbagong buhay para sa kanyang pamilya. Kung kaya naman, wala naman akong pagpipilian kundi ang sumang-ayon sa mga nais ng mga ito na patayin ang angkan ni Raul. Makalipas pa ang ilang minuto ng paalis na ang mag-ama, bigla namang dumating si Tio Miguel habang nananatiling walang imik na nakatingin kay na Mang Jess. Sa mahinahon at magalang na paalam ng mga ito, tumangulang naman ang Tio Miguel habang nakangiti. Habang papalayo ang pamilyang iyon, kalmado naman akong kinausap ni Tio Miguel sa mahinahon na boses habang nagsasabi ito ng, "Hindi ba't si Mang Jess ang matandang tinulungan, Waldo? Bago ka binugbog ng pangkat ni Raul. Alam mo bang may haka-haka ang mga tao dito sa baryo natin na aswang ang pamilyang iyon?" Magkakasunod na paliwanag ni Tio Miguel. Matapos kong marinig ang mga sinabi ni Tio Miguel tungkol sa pamilya ni Mang Jess, may nao naman akong sumagot dito ng mga katagang kumulat sa wisyo nito. Kasabay ang pagsasabi ko rito ng, "Alam ko po yun, Tio. Pero wala naman po silang inabusong tao dito sa baryo. At hindi po lahat ng aswang ay likas na masama. Sabi nga ng itay noon, hindi bali nang may kapitbahay tayong aswang, wag lang mamamatay tao at kawatan." Magkakasunod kong paliwanag sa Tio Miguel. Dahil sa aking mga sinabi, bigla-bigla namang napatango si Tio Miguel sa bitapik sa aking balikat bilang tanda ng pagsang-ayon nito. Dagdag pa ng tiyuhin ko na may punto naman daw ang mga sinasabi ko, dahil maging ang lolo ko raw sa tuhod ay nanindigan noon na hindi lahat ng nasa panig ng kaliwa ay masama. Sa bawat gabing dumaraan, paunti ng nagpaparamdam ang angkan ni Raul na walang habas na nagpapaputok ng baril sa harapan ng pamamahay ni Tio Miguel, na tila ba kahit ang Kapitan del Barrio ay walang magawa sa mga ito. Lalo pa nga at usap-usapan sa mga baryo ng kaanak ng mga ito ang kasalukuyang alkalde. Nalintikan na, Aldo. Siguradong gabi-gabi tayong tatakutin ng angkan ni Raul. Baka sa susunod, bigla na lang tayong silaban rito ng buhay habang mahimbing na natutulog. Dahil sa pangyayaring iyon, inabisuhan ako ng tiyuhin kong makisilong muna kay na Mang Jess kahit ilang araw. Alanganin rin kasi kung babalik ako sa sindangan gayong hindi pa humuhupa ang kinasangkutan kong kaguluhan roon. Kung kaya naman kinumbinsi ko rin ng Tio Miguel na dalawa na kaming makisilong sa pamilya ng mga aswang. Sumang-ayon naman ito sa akin. Para na rin sa aming kaligtasan at pansamantala muna naming inabandona ang bahay nito. Sa pagbagtas namin ng daan patungo sa dulo ng baryo papunta kay na Mang Jess, malayo pa lang, nakatanaw na ito sa amin habang may bitbit kaming bayong na naglalaman ng mga damit. Sa tuluyan naming paglapit rito, walang kaabog-abog kong inilahad ang dahilan ng aming pagpunta roon. Nagsimula na pala ang panggugulo sa inyo ng mga demonyo. Pero huwag kayong matakot. Hanggat narito kayo sa poder ko, walang sino man ang mananakit sa inyo. Pangako yan, Aldo. Itinaya mo ang buhay mo para sa akin at sa apo ko. Pues itataya ko rin ang buhay ng pamilya ko sa pagkakataong ito. Magkasunod na paliwanag ni Mang Jess. Dahil sa aking mga narinig, nakaramdam naman ako ng kapanatagan kahit papaano. Habang naroon kami ng Tio Miguel ko, inalis ko sa aking isipan na aswang ang mga kasama namin. Lalo pa nga at inaasikaso kami ni Luis at ang kapatid nito. Tiwala rin ako sa mga iyon na hindi nila kami yayang gawin. Sa bawat araw na dumaraan, pinagmamasdan ko ang kabuuang itsura ng bahay ni Mang Jess. Napagtanto kong medyo sulok rin ang kinalalagyan nito. Iyon bang bibihirang daanan ng mga tao? Kaya naman inakala ko na hindi na kami matutunton roon ng angkan ni Raul. Pero nagkamali ako.
Sa kadahilan ng marami sa aming mga kababaryo ang tinatakot ng mga ito upang sa gayoy ituro ng mga tao ang kinaroroonan namin ni Tio Miguel. Kaya naman inihanda ko na rin ang aking sarili sa kung ano man ang kahihinatnan ng buhay ko. Sa ibang banda, nalulungkot rin ako sa kinahinatnan ng sigalot na pinasok ko. Gayong pati ang tiyuhin kong nananahimik ay nasangkot pa sa aking pagiging matulungin. Isang gabi, habang nakikipagkwentuhan ako kay Luis, napansin namin ang isang pangkat na paparating. Dahil sa liwanag ng mga sulong tangan ng mga nilalang na iyon, kasabay nito ang mabilis na pintig ng puso ko at tila gustong kumalas ng wisyo ko sa aking katawan. Maya-maya pa, bigla namang sumulpot si Mang Jess at inabisuhan ako nitong pumasok sa loob ng bahay. Kasabay ang mga paalala nito sa akin na kahit ano pa man ang marinig ko, manatili lang daw kami sa loob ng bahay. Aldo, ano man ang mangyari, manatili lang kayo ng tiyuhin mo sa loob ng aking pamamahay. Kung ano man ang masisilayan at maririnig mo, ipangako mong hindi mo ito'y pagsasabi kahit kanino. Mariing paalala ni Mang Jess. Dagdag pa nito na kung sakaling masawi sila ng kanyang mga anak, alagaan ko raw mabuti ang kanyang apo. Bilang pagsang-ayon sa mga sinabi nito, may nahon naman akong tumango bago pumasok sa loob ng bahay. Sa pagdating ng mga taong iyon, tahimik naman akong nakasilip sa siwang ng bintana at nag-aabang sa mga susunod na kaganapan. Maya-maya pa, bigla akong nasilayan si Raul na may kasamang matanda habang may hawak itong armas. Mga aswang, ilabas ninyo si Miguel at ang pamangkin niya. Sa dinami-rami ng taong tataluhin, anak ko pa talaga ang binangga ng binatang iyon. Pasigaw pa ng lalaking iyon. Gerardo, maghunos dili ka. Umawat lang naman itong si Aldo. Hindi pa ba sapat ang ginawa ng anak mo sa pagpatol sa akin at pambubugbog sa binatang iyon? Alam kong dayo lang kami sa lugar na ito pero hindi yan rason para pangibabawan ninyo kami at si Aldo. Nagdala ka pa talaga ng armas. Siguruhin mo lang na tatamaan kami niyan. Baka mamaya bunganga lang ang matapang sa inyo dahil may hawak kayong mga baril. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Jess. Sa isang iglap lang, biglang nagbago ang anyo ng mag-aama. At sabay-sabay na naglaho sa dilim. Kung kaya naman walang pagdadalawang isip na kinalabit ng pangkat ni Mang Gerardo ang dala nilang mga armas. Sa kasamaang palad, ayaw pumutok ng mga ito na labis ko namang ikinagulat. Kasabay ang pagsasalita ng anak ni Luis ng mga katagang gumulat sa aking wisyo sabay sabi ng, Kuya, kahit ano pa ang gawin ng mga salbahing iyon, hindi talaga puputok ang dala nilang armas. Dahil inusalan ito ni Lola Jess. Wika ng anak ni Luis. Maya-maya pa, narinig ko na ang daing at pagsusumamo ng pangkat ni Mang Gerardo. Na tila ba nagmamakaawa ang mga ito para sa kanilang mga buhay. Habang naririnig ko ang mga salitang aswang at demonyo. Makalipas pang 30 minuto, bumalik ang katahimikan sa labas ng pamamahay ni Mang Jess. Kung kaya naman muli akong napasilip sa siwang ng bintana at dito tumampad sa akin ang nagkalat na bangkay. Nakita ko rin ang isang nilalang na kausap nito na humpak ang pagmumuka at may mahabang binti at braso. Maya-maya pa nang pumasok ang mga ito sa loob ng bahay, nakabalik na ang mga ito sa wangis ng isang ordinaryong tao. Alam kong nakita mo ang mga nangyari kanina, Aldo. Nagmula kami sa lahi ng mga aswang na asbo. Iyong nilalang nakausap ko kanina, mga uri sila ng mga aswang na kung tawagin ay balbal. Sa kahit ano pa mang labanan,
Palaging nakaantabay ang mga ito. Kaya ingatan mong mabuti ang sarili mo at ipagpatuloy mo ang pagiging matulungin sa iyong kapwa. Tandaan mo, iho, ang pagiging aswang namin ay hindi nasusukat sa aming itsura, kundi nasa nilalaman ng aming puso. Magkakasunod na paliwanag ni Manjes. Matapos ang insidenteng iyon, ang lahat ng dalang armas nila Mang Gerardo ay ibinaon ni Luis sa ilalim ng kanilang silong. Kung kaya naman sa pagsapit ng bukang liwayway, bumalik kami ni Tio Miguel sa kanyang pamamahay. Maging ito man noong gabi ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Sa buong buhay niya kasi, ngayon lang siya nakita ng totoong wangis ng aswang. Pero alam niyo bang makalipas lang ang 10 araw, nakabalik na rin ako ng sindangan sa piling ng mga magulang ko. Kaya naman, kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi ko makakalimutan ang nangyari sa akin sa lugar kung saan nangyari ang karumal-dumal na pagpatay ng pangkat ni Mang Jess at Luis. Hanggang dito na lang ang aking kwento. At marami pong salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa kwentong baryo. Grabe, no? So, ayun, ang ganda ng nangyari na bakbaka, no? Yung pinadala ni Aldo na sulat. Tsaka, yung pangkat nila, sino ba to? Yung nakalaban nila Mang Jess? Si Raul. Akala ko kasi, di ba normal silang tao. Akala ko may karunungan sila sa kanan, no? Kasi ang iniisip ko kanina habang binabasa ko, yung daladala nilang baril, yung nilalaman nun, may usal. Kasi nga, ang kinakalaban nila aswang eh. Alam naman natin na kung normal na baril lang, walang gagawin sa mga aswang, di ba? Tsaka yun lang, tama naman yung sinabi ni Aldo, no? Na kung dayo ka, hindi porket may dayo sa inyong lugar aasta ka na ikaw ang namumuno roon. Kumbaga, kagaya ng ginawa ni Raul na yung pamilya niya sumama pa. Hindi nila alam na itong pamilya nila Mang Jess na tahimik ay totoong aswang. Imbis na hindi nalalaban o papatol pa nang dahil sa ginawa nilang, syempre, kumusyon na di ba? Kumbaga, nanggigil na rin siguro si Mang Jess ng mga panahon na yun, saka yung anak. Kasi nga una pa lang, yung ginawang pambubugbog dun sa kay Mang Jess nila Raul, Paul na agad yun, di ba? Kasi matanda na to si Mang Jess, pero nakakalungkot lang na namatay lang din sila Raul. Pero para sa akin, kumbaga lahat nga ng ginagawa nating kasamaan, alam naman natin na hindi maganda ang balik niyan. Di ba? Kayo, kung may komento kayo sa pinadala ni Aldo at kung may napulot kayong aral, mag-comment kayo sa baba, babasahin ko. Nga pala, mga kakibi, kabaryo, sa mga susunod na video doon ko na ilalagay, babanggitin yung mga shoutout natin, pambawi ko sa inyo. Lalo na sa mga solid KB natin dyan na laging nakikinig. Lagi kong sinasabi, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.